Hallelujah, purihin ang Panginoon. Handa na ba ang lahat? Kayo makipagbukas sa akin sa Bible sa Joshua chapter 4 at babasahin natin ang buong chapter na to ng chapter 4 ng Joshua. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Sa paligid, salamat sa inyong pakikinig at sa Zoom. Purihin ang Panginoon. Nandiyan na ba ang lahat sa Joshua 4? Bantayog sa gitna ng ilog. Taas natin konti. Verse 1, nang makatawid na sa ilog Jordan ang buong bayan, sinabi ni Yahweh kay Josue, pumili ka ng 12 lalaki, isa sa bawat lipi. Pakunin mo sila ng tig-iisang bato sa gitna ng ilog, doon sa tinayuan ng mga saserdote, at ipadala mo sa kanilang himpilan ngayong gabi. Tinawag nga ni Josue ang 12 lalaki, pinili niya, at sinabi sa kanila, mauna kayo sa kaban ng tipan. Pagdating ninyo sa gitna ng ilog, kumuha kayo ng tig-iisang bato, isa para sa bawat lipi ng Israel, at gawin ninyong isang bantayog bilang alaala sa mga nasaksihan ninyong ginawa ni Yahweh. Kung sa panahong darating ay itanong ng inyong mga anak kung ano ang kahulugan ng mga batong iyan, sabihin ninyong tumigil ang agos at nahati ang tubig ng ilog Jordan nang itawid ang kaban ng tipan. Ang mga batong iyon ay magpapaalala sa Israel ng mga pangyayaring ito habang panahon. Verse 8, ginawa nga ng 12 ang inuutos sa kanila ni Josue, tulad ng sinabi ni Yahweh kay Josue. Kumuha sila ng 12 bato sa gitna ng ilog, isa para sa bawat lipi ng Israel. Dinala nila ang mga bato sa kanilang himpilan at inilagay roon. Naglagay rin si Josue ng 12 bato sa gitna ng ilog Jordan. Sa lugar na tinayuan ng mga saserdoteng may dala ng kaban ng tipan, naroon pa hanggang ngayon ang nasabing mga bato. Nanatili sa gitna ng ilog Jordan ang mga saserdote hanggang sa maisagawa ng mga tao ang lahat ng mga inuutos ni Yahweh kay Josue. Natupad ang lahat ayon sa inuutos ni Moses kay Josue. Nagmamadaling tumawid ang mga tao, pagkatapos nila, itinawid din ang kaban ng tipan, at ang mga saserdote muling umuna sa mga ito. Tumawid din at nanguna sa bayan ng mga lalaking sandatahan, buhat sa lipi ni na Ruben, Gad, at kalahati ng lipi ni Manases. May 40 mandirigma ang nagdaan sa harapan ni Yahweh patungo sa kapatagan ng Jericho. Sa araw na iyon, dinala ni Yahweh si Josue sa paningin ng buong bayan at siya ay ginalang nila habang nabubuhay, tulad ng ginawa nila kay Moses. Verse 15, inuutos ni Yahweh kay Josue, sabihin mo sa mga saserdoteng may dala ng kaban ng tipan na umahon sila sa Jordan. Gawin nga ang ginawa ni Josue. Nang makaahon ang mga saserdote, muling umagos ang ilog at umapaw sa pangpang ang tubig. Ika-10 ng unang buwan ng taon, nang tumawid ng ilog Jordan ang bayang Israel, pumimpil sila sa Gilgal sa silangan ng Jericho. Doon ipinalagay ni Josue ang 12 bato na ipinakuha niya sa Jordan. Pagkatapos sinabi niya sa buong bayan, mga magulang, pag itanong sa inyo ng inyong mga anak kung ano ang kahulugan ng mga batong iyan, sabihin ninyo sa kanila na lumakad sa tuyong lupa ng bayang Israel nang tumawid ng ilog Jordan. Sabihin din ninyo na pinatayo ni Yahweh ang tubig. Sabihin ninyo din sa pinatuyo ni Yahweh ang tubig sa Jordan habang kayo'y tumatawid, tulad ng ginawa niya sa dagat ng mga tambo.
Sa ganitong paraan, kikilalanin ng lahat ng tao sa daigdig ang kapangyarihan ni Yahweh at pararangalan ninyo siya sa habang panahon. Hallelujah. Purihin ang salita ng Diyos. Hallelujah. Napakagandang kwento to na binasa natin sa Bible na ito at ay yung sabi ko may souvenir pang bato na napaka mahiwagang, napakahiwaga ng souvenir na to ang bato. Dahil nadampot nila sa gitna ng tubig, sa gitna ng ilog, nung pinatuyo ng Panginoon, ng Diyos, na si Yahweh ang ilog Jordan. Hallelujah. Kaya nga, patuloy lang tayo sumunod, kagaya ng kay Josue, ipinagutos nito ng Diyos, na mula sa chapter 1, sinasabi niya, magpakatatag ka, huwag kang sumuko, magpakatibay ka. Sabing ganun kay Josue. Kaya naway ganun tayong lahat. Patuloy lang tayo magpakatatag at sumunod sa Panginoon. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Hallelujah. At bago tayo manalangin, gusto kong umawit muna tayo ng pambungad na awitin. Pure Heart. C. Mamaya na yung joyful. Yes, Lord. Hallelujah. Purihin ka nga po, Diyos. Hallelujah. We come unto you, Lord. Hallelujah. Sa magang ito, God. Hallelujah. Kami, Lord, nagpapakumbaba sa inyong harapan, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Gawin mo, Lord, pagbuklurin mo ang aming mga puso at isipan, Panginoon, sa aming pananambahan na ito, Panginoon. Yes, Lord. A pure love, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A pure love, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A heart that follows so that sin will not come in. A heart that's undivided to the one who will and one. A heart that's compassion that pleases you, my Lord. A sweet aroma of worship that rises to your throne of your heart. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, oh God. Hallelujah. A beautiful, that's what I long for. Lord. A heart that follows hard after thee. A beautiful, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A heart that says you, so that sin me. A heart that's undivided to the one who never. A heart that's sure that brings us to my Lord. A sweet aroma of worship that rises to your throne. So that sin will not permit.
Hearts undivided to the one who will and a heart of peace compassion that pleases you, my Lord, a sweet aroma of worship that rises to your throne. A sweet aroma of worship that rises to your throne. Oh, yes, Lord, hallelujah. A sweet aroma of worship that rises to your throne. Oh, yes, Lord. Hallelujah. Oh, Lord, hallelujah. We worship you, Jesus. Worship you, Father God. Oh, yes, Lord. Yes, Lord, hallelujah. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Kami, Lord, narito, Panginoon, hallelujah. Binagbukbuklurin mo kami, Panginoon, sa isang layunin, O Lord. Nais ka namin sambahin, purihin, O God. Hallelujah, hallelujah, Lord. Ang nais namin, Panginoon, hallelujah. Pusong dalisay nga po, Panginoon, ang ipagkaloob mo sa bawat isa, Panginoon, hallelujah. A pure heart, O God, hallelujah. Ang aming kinanta na ito, Panginoon, na isang prayer namin sa inyo, Panginoon, ng bawat isa, ng bawat kaluluwa, Panginoon, ng bawat puso, Lord, hallelujah. Hallelujah, yung pusong buo, Panginoon, ang aming nilalapit sa inyo sa umagang ito, Lord. Pusong nagpapakumbaba, Panginoon. Pusong Lord, nagpapadalisay sa inyo, Lord, hallelujah. Purihin ka nga po, Lord, upang, Lord, patuloy ka namin masamba, Panginoon. Lord, hallelujah, ilalapit namin ang mga puso sa inyo, Panginoon. Ang aming mga puso at isipan, Lord, aming mga sarili, Panginoon. Huwag mo kaming paghati-hatiin, Panginoon, hallelujah. Hallelujah, pagbuklurin mo kami nga po, Panginoon. Sa Espiritu, Lord, na sumasamba sa inyo, God, sa Espiritu at katotohanan, O Diyos. Oh yes, Lord, hallelujah, punuin mo kami, Lord. Basbasan nyo kami, Panginoon, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Nawa ang iyong banal na Espiritu, Lord, ay patuloy, God, na lumukob sa bawat isa, Lord. Saan man kami sa Zoom, sa live, Panginoon, FB Live, Panginoon. At dito, Lord, sa aming face-to-face, Panginoon. Hallelujah. Oh, Lord, hallelujah, hallelujah. Yakapin mo ang bawat mga anak mo, Panginoon. Hallelujah. Na lumalapit, oh Lord, hallelujah. Nagpapakumbaba at sumasamba sa inyo, Panginoon. Yes, Lord, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Lord. Thank you, Father God. Thank you, Lord, Father God. We give you glory, O God. Honor and praises, O Lord. Hallelujah. Salamat sa aming pagkapaligiran, Panginoon, na patuloy, Lord, makikinig na iyong mga banal na salita, Panginoon. Purihin ka nga po, Diyos. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Salamat sa iyong salita, Panginoon. Na ipagkaloob mo sa amin, O Lord, na iparating mo sa inyong mga anak, Panginoon, sa umagang ito, Lord. Yes, Lord. Once again, Lord, we give you glory, O God, honor and praises. This is our prayer, O Lord. Hallelujah. Ito po ang aming panalangin, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, O Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Magpatuto lang tayo saglit, saka ako. Patuto muna tayo. Siyempre, nagpapasalamat tayo sa event at ngayon talaga rin pala ang sineselebrate sa Israel ang Pentecost o yung tinatawag nilang Shavuot. Yan. Sumabay tayo. Pero yung calendar natin hindi sabay no? Anyway, that is good at nakita natin na umattend 300 no, na mga kapatiran. More than 300, di ba? More than 300. Kaya yung silya natin, nabot ng 5K mahigit kasi arkilado yun eh. Sa silya pa lang,
4-5 na tapos nagdagdag ako ng 1,000 dahil nga sabi ni Aldrin, di ba? Ito po ang aming bilang ng hiniram natin, 250 ata, 245 ang biniro pa niya. Pala naging 300 plus tayo o 280, pero 300 plus pala. Kaya, although mayroong konting bakante din pero halos puno lahat, no? Punong-puno. Purihin ng Diyos dahil nakita natin dito na nagkakaisa, no? Tayo sa pag-celebrate ng Pentecost. Kasi ang Holy Spirit talagang kasama natin ngayon. Kaya kung hindi natin isi-celebrate yung pagdating niya, nakakahiya naman sa Kanya. Parang ano yan parang kapanganakan ng baby, do. Sa sobrang special yung aking kapatid. Sobrang special lang kapanganakan ng baby. Every month sineselebrate. Sobrang saya nila. Tayo, every year lang tayo, di ba? Nag-celebrate ng pagdating ng Holy Spirit. Kaya God is good, no? At nakita natin, kumilos naman ang Panginoon doon sa mga gusto na encouragement. Talaga na-encourage sila. Madami na-encourage. Kasi yung verse doon, yung not by might, nor by power, but by my spirit, says the Lord. At ang context daw noon, sabi ni Pastor Sam, i-rebuild niya yung si Sicaraya, yung hari noon, ay si Zerubbabel, yung hari noon. I-rebuild niya yung temple na nawasak. Imaginein mo daw, wala siyang resources. Hindi katulad ng panahon na binildo ng lolo niya na si Solomon, na kumpleto ang resources. Sino ba ang lolo? Si David o si Solomon? I-check nyo nga. Tapos, ang sabi naman ng Diyos, huwag ka nang ma-discourage. Hindi ang kalakasan mo at kalakasan ng tao at hindi rin kapangyarihan ng tao, kundi kapangyarihan. Kundi banal na espiritu lang ng Diyos. Kaya grabe, no? So kahit na anong kapangyarihan, sabi it's not by might. Kahit na anong kalakasan, nor by power o kapangyarihan, hindi mo marirebuild yan. Maribuild mo lang yan sa espiritu ng Diyos. But by my spirit, says the Lord. So, doon pa lang parang na-encourage na yung mga tao. No? Kaya, praise the Lord. Ang mahalaga doon, alam natin na meron tayong fire na galing sa Diyos at yan banal na espiritu na hindi pwedeng patayin ng kahit na ano at ng kahit na sino. Hindi mo paghinipan mo patay na, di ba? Nadaanan ng truck, patay. Nadaanan ng hangin, patay na. Yung spirit ng Lord, yung fire ng spirit ng Lord, kahit na anong gagawin mo, paypayan mo ng paypayan yan, ng discouragement, ng obstacles, ng problems, ng loneliness, ng depression, ng kung ano-ano, no? Basta yung spirit ng Lord. Para bang, nakakita na ba kayo ng candle na pag hinipa mo biglang tayo yung apoy. Ano na, di ba? May pagkakataon lang. Bumabalik lang, di ba? Hindi mo mapatay-patay. And that is the Spirit of God, the fire of the Spirit of God. Kaya praise the Lord, dami na encourage. Kaya natuwa naman kami lahat ng mga pastor. Talagang effort ng mga pastor na kahit pa paano yung members natin pag salikupin. Alam niyo, ang churches ng area lang kami tayo ang pinakamalaking area ng district section 3. Yung LOG, kasi huli tayo na nagrehistro, hindi na ibigay kay Aldrin. Nung naggagano kay Aldrin, ay, Lord of Lord. Kasi close ko yun si Aldrin. Siya yung punong abala doon, coordinator. At siya lahat doon, napakasibag ng batang yan. Puri ng Panginoon, talagang ang fire niya kay Lord, hindi talaga, nandun na talaga, nakaset yung fire ng Lord sa kanya. Kaya glory to God. Sana sa susunod na taon, paghandaan nyo to, basta usually po June po to nangyayari at pinangyayari natin. At Lord willing, yung 300, maging 5 to 600 pa yan. Ibig sabihin, yung area ng Marikina, San Mateo at Montalban ay nasasaturate ng gospel. Amen? So sa pastor pa lang, halos ang pastor natin ngayon dyan ay 19 pastors na. Dati 15 lang po kami. Ngayon ay 19 na. May absent pa dyan at meron tayong kapatid na nagkasakit. Kasama natin sa prayer si Pastora Irene. No? Yun, dumaan siya talaga ng kasi yung anak niya nabalian ng paa tapos ngayon parang na-depress siya na hindi namin malaman kasi parang nawawala daw sa sarili si Pastora Irene. Kaya
ipag-pray natin niya. Walang imposible sa Diyos. Tapos yung nireport nga ni Pastor Sam, kasi siya ang missionary natin sa Mindanao, ilang churches na open nila doon? Ang dami. Nakinig ba kayo? 19 na rin ata na churches o mahigit 20 sa Kamusliman po Kamusliman. At sa news niya sa Manila Times, kailan yun, kung anong date yun, na dineclare ang lugar na yon na Abu Sayyaf free. Dahil sa panalangin po natin, naalala nyo, nananalangin, meron tayong season na nanalangin para sa mga EMS, sa ating mga pinsan, kung tawagin, yung ating mga kapatiran na Muslim. So, walang imposible sa Diyos kung gusto nating tulungan ng Diyos na ma-accomplish yung heart niya sa pamamagitan natin. Talagang yun alam mo, ang Panginoon, kumikilos siya pag yung layunin niya ang kinikilos natin. Mabilis talaga. Sabi nga niya, si Pastor talagang hindi niya rin alam paano siya magmi-ministry sa nagsisimula pa lang itayo ang Marawi dahil nga sa durug-durug to. Diba, pinakita pa nga niya. Sa Marawi siya nag-ministry. Sino maniniwala sa Panginoon pag ganon? Tapos siyempre, under military doon, rule. Yung military ang tumulong sa kanya na pinapakilala siya. Basta wala yung guest speaker. Ikaw na lang mag-speaker. Nakakaroon siya ng pagkakataon manalangin at mag-pray sa mga taong nabatbat ng giyera at pagkatapos ay ng gospel. Pero ang talagang pakilala niya sa sarili niya doon, yung team nila ay medical mission para makapasok. So usually po talaga yun ang ating strategy, medical mission. Pero actually, sinasamahan talaga natin to ng gospel. May palaman ng gospel. Tapos pinagpipray natin, di ba? May fasting tayo. Ilang 12 o'clock na prayer yon 30 days ata. Hallelujah. At isa nga tayo sa naging host din, no? Na naging prayer, tsaka host. Kaya, wala talaga. Ulitin-ulit natin to. Every year po. Kaya we are looking forward for the last wave of the Holy Spirit. For the last days na wave ng Holy Spirit na madaming himala at kakaibang himala at kagula-gulantang na himala bago talaga lubusan na tayo'y ikuha o i-rapture ng Diyos. Kung di man mangyari sa ating generation ngayon, yung susunod na generation ay pwede. Ngayon nag-uusap kami ng mga generation ng mga kapasina ko. Gen Z na ngayon, di ba? Ngayon sa pagkatapos Gen Z, ano na ulit? Letter A na ulit. Sabi ko, hindi, talagang last na yan. So, nagkaroon sila ng mga generational na identification. God is good, no? God is good. Kaya pray ng Diyos. Ipag-pray nyo to sa sarili nyo, mga kapatid. No? At nagpapasalamat ako, syempre, yung mga talagang nagsusupport sa atin. Makikita mo talaga na nabe-bless talaga, Lord. There is God's blessing. Sa susunod po ay pag-pray natin, tayo yung mga kasama. At ang host po ay San Mateo, kaya medyo malapit-lapit. Kasi ikot lang Marikina, San Mateo, Montalban, Marikina, San Mateo, Montalban. Tatlong bayan lang naman tayo, no? Kung karoon tayo ng mga 20,000 na Christians ng Assemblies of God, not bad, no? Not bad. Masaya ang Holy Spirit. Amen? Amen. Hallelujah. So, praise the Lord. Tuloy na tayo. Praise God. Pasalamat din ako kahapon na kahit na sabi ko nung una, nung una parang sabi ko hindi ko yata kakayanin dahil 'di ba meron akong yung parang naliliyo ako. Sabi ko lang ganoon. Low blood naman ako. Hindi na tama lang naman yung dugo ko. Pero praise the Lord at yan pinagtagumpay tayo ng Panginoon. Sinamahan tayo ng Panginoon hanggang mula biyahe hanggang sa pagdating doon sa venue. Tunay nga na sabi nga nung hindi ko masyado na yung ng speaker dahil busy kami ni Mary sa kabibilang ng sangkatutak na offering. Kaya hindi masyado. Basta sabi ng speaker na ang Diyos ay hindi pa tapos sa iyo. Sabi niya gano'n. Sabi ko, yes, Lord. Hindi ka pa nga po tapos sa akin. Sabi ko nang gano'n.
Kaya continue lang tayo mag-serve sa Panginoon kung ano ang mga kaya nating gampanan para sa pag-serve natin sa Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. At pagdating dito ko naramdaman yung superhero. Sabi ko, hindi mo na ako kakain tay kasi sabi ko, grabe, para matutumba na ako. Kaya nahiga na ako doon. Nahiga ako. Nung naka-relax ako konti yun. Salamat sa Panginoon. Praise the Lord. Tayo awit na at tayo magpuri patuloy sa Panginoon. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Celebrate. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Rejoice in the Lord. Rejoice, rejoice in the Lord. Celebrate them. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. We rejoice in the Lord. In the Lord. I will rejoice. I will rejoice. I will rejoice, for I made my choice to rejoice in the Lord. I will rejoice. I will rejoice. I will rejoice, for I made my choice to rejoice in the Lord. The enemy whispered into my mind, they mean to bring me down. I live in the spirit, I am not blind. My confession of faith has not enemy. I will rejoice. I will rejoice. I will rejoice, for I made my choice to rejoice in the Lord. I will rejoice. I will rejoice. I will rejoice, for I made my choice to rejoice in the Lord. Doesn't depend on the circumstances, the strength of my arm or my voice. It doesn't depend on the way I feel. I made up my mind and I'm gonna rejoice. I will rejoice. I will rejoice. I will rejoice, for I made my choice to rejoice in the Lord. I will rejoice. I will rejoice. I will rejoice, for I made my choice to rejoice in the Lord. I love to be in your presence with your people singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. I love to be in your presence with your people singing praises. I love to stand and rejoice,
lift my hands and raise my voice. You set my feet to dancing. You fill my heart with song. You give me reason to rejoice. Rejoice, I love to be in your presence with our people singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. I love to be in your presence with your people singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. You set my feet to dancing. You fill my heart with joy. You give me reason to rejoice. Rejoice, I love to be in your presence with your people singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. I love to be in your presence with your people singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. Yes, Lord. Hallelujah. Rejoice unto Lord. Hallelujah. Worship you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. We praise you, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. We worship you, Father. We worship you, Jesus. Hallelujah. Yes, oh God. Hallelujah. Holy, holy are you, Lord. The whole earth is filled with your glory. Let the nations rise to give honor and praise to your name. Let your face shine on us and the world you live. All the heavens shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to you. Hallelujah. Hallelujah. Holy, holy are you, Lord. The whole earth is filled with your glory. Let the nations rise to give honor and praise to your name. Let your face shine on us, and the world will know you live. All the heaven shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to you. All the heaven shout your praise. Beautiful is our God. Will sing hallelujah to you. All the heavens shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing
Hallelujah to you. All the heaven shall praise. The universe will sing hallelujah to you. Hallelujah to you. Hallelujah to you. Oh, yes, Lord, hallelujah. 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 We praise you, Lord. Worship you, Father God. We worship you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Banal na Espiritu. Thank you, Lord God, for your presence, O Lord. Hallelujah. Salamat, O God. Hallelujah. Salamat sa umagang to, Lord. Hallelujah. Patuloy ang aming pagsamba at pagpupuri sa inyong harapan ngayon, Lord. Salamat, O Lord. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Thank you, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. In Jesus' name. Amen. Thank you, Lord. Salamat sa Diyos. Praise the name of the Lord. Glory to God. So, tutuloy po tayo sa ating pagmuni-muni sa salita ng Diyos. Handa po ba ang lahat? Tayo po ay nakatapos ng Deuteronomy. Ito po ay 5 libro ni Moses, the Pentateuch. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy, which is also called law. No? So doon yung law, yun yung covenant, yun yung first covenant, first testament, unang tipanan ng Panginoon. At syempre, hindi naman eternal life pa yung buhay ni Moses, talagang mamamatay siya. At least ang Lord na pumatay na sa kanya. Kinuha na siya ni Lord, 120 years old. Siya na rin ang naglibing. Si Lord na rin naglibing sa bundok. So, hindi na nila nakita yung katawan ni Moses. At sabi ng komentaristang isa, sabi na siguro, kaya ginawa nila yun para hindi maging subject sa idolatry. Kasi baka mamaya, gawing Diyos nila si Moses. Kasi sa sobrang dami ng ginawang himala ng Diyos sa buhay niya, syempre sa kanya nakafocus. Kasi ang Lord hindi naman nakikita. Kaya ganon. May tendency talaga ang tao na kasi short-sighted siya. Hindi siya nakakakita beyond ng kanyang length lang ng kanyang sight. So inisip lahat si Moses yan. Baka daw pagka hindi nilibingan ni Lord, nakita nilang namatay at gawin nilang santo o gawin nilang Diyos-Diyosan. No? At dadalhin pa nila kung saan. Imbis na makakagera sila. So pinasan niya kay Joshua. Si Joshua po ay siya yung talaga naging isa siya sa 10 espiya, 10 espiya. Kasama niya si Caleb sa 2 lang naniniwala na bibigay ng Diyos yung magandang lupain na yon. Pero yung 8 po, sila po yung natatakot kasi ang lalaki ng tao doon. Hindi natin kakayanin yon. No? Pero dahil si Joshua at si Caleb ay faithful, full of faith to the Lord, ay sabi niya, ay hindi, maganda yun. Nako, bibigay sa atin talaga ni Lord John. Kasi nanghawakan nila yung pangako ng Panginoon. Hindi nila hinawakan yung kalakasan nila, hindi nila hinawakan yung past victories nila kasi may mga past victories din sila sa paglapit doon sa Canaan. Hindi nila hinawakan yun. Pinanghawakan nila talaga yung pangako ng Lord. Bibigay talaga sa atin ng Lord yun. At talaga inulit talaga. Para ma-establish yung leadership ni Joshua, inulit yung pag-cross sa tubig na natuyo. So makita ng pamumuno ni Joshua para pakita sa tao na ito na yung leader nyo, hindi na si Moses. Mahirap kasi din po yung transition, di po ba? Mahirap talaga. Kahit sa totoong buhay ng kapanahunan,
yung iba ayaw makabitaw sa ay, transitional leadership. Ay, ayaw namin yan. Okay na kami dito. Gusto nila forever na mag-lead. Eh, hindi naman ganun eh. Actually, ang ating organisasyon lang ang hindi naniniwala sa founder. Hindi katulad po na ibang relihiyon, yung founder nila, yun talaga lang, hindi, ang leadership po natin, ini-elect po yan eh. Although, dahil nga may dugo pa rin tayong ganyan, idolatry, minsan ang tagal-tagal nilang bago pababain. Ba naman, tanda na si pastor, ba naman, o kaya sasabihin niya, wag na ako, iba naman. Hindi, pag naniniwala pa siya sa sarili, hindi, okay lang yan, ako pa rin. Pero yung mga ibang founder ng church, sila lang talaga, meron silang tinatawag na dynasty. Dynasty. Di ba? Sila lang talaga yung founder, sila yung namumuno at sa kanila rin manggagaling yung pamumuno. Hindi katulad yan ng organisasyon ni Lord Jesus. Talagang apostol yan. Pagkatapos na apostol, o yung mga susunod na secondary apostles at pagkatapos yung mga susunod na third generation ng apostleship. No? Ganyan. Hindi tayo naniniwala doon sa isang, siya nag-found itong church na to, siya talaga yon. Katulad ng Katoliko, no? Iglesia. Sino pa? Kibuloy. Ano pa? Dating Daan. Isa lang talaga yung leader nila. Hirap na hirap sila ngayon. Nagkamatayan na yung nila. Yun. Anyway, so si Joshua po ay siya na yung magli-lead. Kung kayo po ay biglang-bigla. Actually po, nung time na yon 40 lang po. Around 40 years old lang po si Joshua. At si Caleb naman ay mag-80 na o 80 na. So, kalahati. At si Moses naman, 120, namatay siya. So, kung ikaw po ay biglang magmamana ng ganong responsibility at hindi ka naman nakilala bilang leader ng tribe or something, ang hirap po nun. Kaya nga, paulit-ulit na sinasabi ng Diyos sa kanya, Joshua, fear not. Siya talaga, do not fear, do not be afraid. Diba sabi niya sa chapter 1? Sabi niya, basta yung salita ng this book of the law, yun yung niwan ni Moses. This book of the law shall not depart from your mouth. Wag mo lang tong wawalain sa bibig, sa puso, sa isip mo. Yung salita na iniwan ko, ang kautusan, ang salita ng Diyos na iniwan ko sa kay Moses at pinapasa naman sa iyo. E sabi niya sa 1:8, this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous and then you will have good success. Parang ganito rin yung preaching kahapon eh. Di ba? Pag tinignan mo, Lord, ba't naman ako, Lord? Kita niyo naman gano'ng katigas ang ulo ng mga yan. Although pinatay na ni Lord ang lahat, ang pinakamatitigas na ulo ng mga parents niyan. Kaya hindi na sila lahat. Wala nang tumawid dyan. At katangi-tanging tumawid na lumang tao, si Joshua lang at si Caleb. Kahit si Moses po, hindi nakatawid. Kasi hindi na rin natiis yung kakulitan ng tribo ng Israel. Complain ng complain. Gutom na gutom. Nakakita ng himala. Konting hirap. Konting gutom. Konting uhaw. Complain na naman. Hindi na, Lord, thank you. Nagpo-provide ka, Lord, thank you. Nagpo-provide ka. Hindi. Reklamo. Kaya sabi ng Diyos sa kanya sa verse 6, be strong, of good courage. For to these people you shall divide as an inheritance the land which I swore to their fathers to give them. Tayo manalangin. Lord, pagtingin namin kay Joshua, alam namin ay ang hinahanap namin ay ang ikaw sa katauhan niya. Kasi ang aming mensahe ay Jesus through the Bible. At dito sa particular na libro na to ng Joshua ay nawa ay makita ka namin. At kung hindi man namin mapasadahan lahat ito, Panginoon, ang mahalaga, ikaw, Jesus, ang maitaas. At masabi kung sino ka dito sa ano na to, sa libro ng Joshua na ito. Thank you. Thank you. So that our faith may be built, oh God, may be built solidly, no? Sa word ng Lord.
Thank you, Father in heaven. Give you glory in Jesus' name. Amen. 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 So nakita natin dito, sino ba si Jesus at Joshua? Actually, si Joshua ay parang si Jesus din na rin yan. Siyang picture ni Jesus. Sa pangalan pa lang, ang Joshua ay talagang ang pangalan niya ay Yeshua. Di ba pangalan ni Jesus sa Hebrew ay Yeshua. Ang ibig sabihin ay Yahweh is salvation. Si Yahweh ang kaligtasan. No, sa pangalan pa lang. Kaya nga, although si Moses ang basically deliverer, pero yung pagtawid talaga, pagtawid from the wilderness to the promised land, si Joshua ang nag-lead. So, para na rin siyang si Jesus. Kasi si Jesus ang maglilid sa atin to heaven, which is the promised land to all Christians. Hello? Siya yung maglilid sa atin daw. Siya yung magtatawid sa atin. No? Sa landas na yan. From earth to heaven. Si Jesus ang tulay dyan. Kaya basically talaga si Jesus ang picture na rin yan. No? Hallelujah. Number 2. Si Joshua, siya yung great warrior, leader. Kung nakakapanalo sila nakakapanalo na sila ng labanan, panahon ni Moses, mas madaming ipinanalo tong si Joshua. Siya ang tawag sa kanya, siya yung great victorious leader, no? Siya yung triumphant leader, leading the people to the possession of the promised land, no? Yung ang 8 na spies, ay naku, hirap naman tumungtong doon sa lupa na yun. Para lang tayong tipaklong na aapakan ng mga yan. Puro mga giant pala yan. Ang lalaking tao. Sino pinaka mataas ngayon na basketball player? Sabi nila 7'5" ba yun ang height? Grabe oh. 7'5" o 7? Taas ano? Si Goliath na kalaban ni David, 12 feet. Oh, ay wala yun. Mas tipaklong pa rin yun sa kanya. Kung si David ay 6 feet, kung lang. Hindi ko alam kasi wala naman tayo. Kung siya ay 6 feet, at ito naman si Goliath, 12 feet. Oh, ay kalahati lang. Kalahati. Sabi niya, pipitikin lang kita dyan eh. Sabi niya, bakit nyo naman ako iniinsulto na yan ang palalabanin nyo sa akin? Aso ba ako? At magipaglaban sa akin, may stick at saka merong sling. Sabi niya, ang dami mong daldal. Sa pangalan ng Diyos, tatalunin kita. O, di ba? Nisling lang siya. At saka naman nakakita na bilog pumasok. Pwede pa kung matalim. No? Yung patulis. Mas matindi talaga yung patalim, katulad ng bala. Yung bala nga, dumadaplis pa din dyan eh. Pag tumama sa skull natin, bala na yun ha, patulis yun. Eh yung pa kayang bilog na bilog, smooth, makinis. Ano ibig sabihin na smooth? Makinis na bato. Pag gano'n niya bumaon dito, eh kung hindi kamay ng Diyos yun, wala yun. Mahirap gawin yun. Talaga hindi kayang gawin. Imposible. So, ang nakakagawa lang naman na imposible ay ang Diyos, di ba? That's the picture of Jesus. Kaya nga nung yung pagtalo yung victory sa cross ng Calvary, andun yung triumph, andun yung victory. And that is Jesus. Kung nagbigay ng triumph si Joshua, the more si Jesus nagbigay ng triumph sa lahat ng soul na tumanggap kay Jesus. Sa lahat ng kaluluwa tumanggap kay Jesus. Nandun yung triumph. No? Nandun yung victory over Satan. Nandun yung victory over darkness. Nandun yung victory over struggles and all problems of this world and all difficulties. No? And all of this, kita natin na mga balakid. Alam mo, kahit po yung pinakamayaman na tao sa balat ng lupa, sasabihin niya, parang lungkot-lungkot ko naman. Ang dami po nagpapataw ng ganyan. Siya yung pinakamayaman, pero parang lungkot naman ng buhay. Aanin ko ba itong pera na to? So kasi nga, hindi nila kilala ang Diyos, hindi sila sumusunod sa Diyos, hindi sila nagpapasakop sa Diyos. Kaya wala yung joy.
I enjoy kasi ang Holy Spirit nagbibigay na yun. Di ba? The fruit of the Spirit is love, joy, peace. Yung iyak ng iyak, yung isang batang babae doon na hinawakan ko, paghawak ko sa kanya, pumalahaw siya ng pumalahaw. Pumalahaw siya ng pumalahaw. At pagkatapos, hindi na siya mapigilan. Siguro 4 or 5 minutes, grabe yung palahaw niya, hindi talaga tumitigil. Baka pinagpipray ko na yung calmness ng Holy Spirit, gentleness ng Holy Spirit, yung peace ng Holy Spirit, pinagpipray ko sa kanya. Sabi ko, Lord, ano ba yung nangyayari dito sa batang to? Kaya I pray for that peace of Holy Spirit. Pray for your peace, for your calmness, for your, kung may trouble man siya, kung ano nangyari. Gumaganon lang siya eh. So, nung naglalay hands na ako, pagdating ko ulit sa kanya, tsaka ko siya hinawakan. Paghawak ko sa kanya na ganyan, kasi nakaganyan siya eh. So, hinawakan ko siya, tapos umano ko sa harap niya, hinawakan ko yung palad niya. Humawak siya ng mahigpit, takas siya, umiyak, nakaganon siya ng matagal. Grabe. Tapos hanggang sa pinaupo ko siya, sabi ko, mag-relax ka. The Holy Spirit is with you. No? Talagang palaaw siya. Narinig mo ba yan, Noy? Hindi mo narinig. Saan ka ba? Hindi mo sinisik ang Holy Spirit na i-touch ka pagka Pentecost, Noy? Sinisik mo ba? So, pagka sinabing gusto niyong katulad ni Shani, talagang willing siya. Kaya siya pumunta doon, willing siya talaga yung maranasan. Kaya sa umpisa pa lang, hindi pa nga nag-altar call si Pastor. Sinisenyesan na ako na gusto niyang pumunta kasi gusto niyang maranasan. Yung bang readiness, no? Readiness. Hanggang sa inakap na lang siya ng isang nanay doon sa church nila. Inakap siya ng matagal. At tagal, nakaupo na lahat ng tao, nakakapat ginaganon pa din siya. Grabe, hindi siya makalma. So kung ano man nangyayari sa batang yun, we cannot say. Ano ba talaga? Siguro ng time na yun, gusto niya lang, yung spirito niya at yung kaluluwa niya, ibuhos ko ano man yung heaviness. Spirit of heaviness sa heart niya. Ang lakas sa palaho niya. Grabe. Kaya nga nung nilapitan din ako ni Pastora Evelyn eh. Kinalma din niya pero iniwanan niya na ako. Kinalma ko na lang siya. Hallelujah. Kung wala yung Holy Spirit, mahirap talaga. Victory. No? Kaya nga, sabi niya, not by might, nor by power, but by my spirit, says the Lord. Kaya sabi niya doon sa mga disciples niya, hintayin nyo, bababa, the spirit of fire. Bababa yung power. And you shall receive power. No? Ang Holy Spirit, nandiyan na sa kanila eh. Born again na nga sila, di ba? Pero sabi niya, the power will be upon you. So, nandun yun. Kaya sabi ng Diyos kay Joshua, fear not. Do not fear. Sabi nga nila dito, ilang beses daw nila binilang yung do not fear eh. Tsaka be strong and be very courageous, no? Ang hirap kasi bigyan ng assurance yung taong discouraged. Minsan tayo, ano lang tayo eh, false hope tayo eh. Sabi niya, malalabanan mo din yan. Matatanggubayan mo rin yan. Makakayanan mo yan. Hirap kaya yun. Diba? Kaya wag tayo din basta-basta magsalita ng ganon. Kasi pag kayong talagang down na down ng tao, na una, pag-pray mo lang muna siya. Huwag mo sasabihin na, kaya mo yan. Hindi mo pa alam yun, kung makakayanan niya yun, di ba? Kaya kailangan pag-pray mo lang, Lord, thank you, Lord. You will touch this person. Lord, thank you, you will assure this person. Lord, thank you. Kaya sabi ni Yahweh kay, wag ka matakot, be strong and be of good courage. No? Ikaw ang maghati-hati na yan. Ikaw ang mamahala maghati-hati. Ikaw mamahala na i-conquer yan. Ang mahirap dyan, yung responsibility, no? To be a leader of these obstinate people. Maging leader ka ng matitigas na ulo na tao. Pangalawa, yung responsibility ng pagdi-divide, pagko-conquer. Responsibility of pag-conquer. Mag-lead.
Hirap na eh. Yung pala mag-conquer, paano mo yun matalo? Paano mo magkape? Eh kung yung mga taong to ayaw sumunod. Di ba? Ang hirap po. Kaya sabi ng Diyos, be strong and be of good courage. Alam niyo, meron akong nararamdaman dito. Ah. So, pangatlo, yung pag-divide. Yun nga lang magkakapatid pag nag-divide-divide eh. Iiringan eh. Di ba? The responsibility of dividing the land. Sabi dito, you shall divide as an inheritance the land. Ako pa, Lord? Talaga ako pa? Bala na sila dyan. Mag-ano na lang sila yung bato-bato pick o kaya yung mag-ano. Kasi meron na sila yung tamim, tamim. Yung sa ano ng pare, yung sacerdote, meron silang gano'n bato ng Urim and Tamim ba yung pangalan nun? Pag sabi, dalawa kayo magagawan dyan. Sige, pag ito sa'yo, ito nabunod ko, ito sa'yo. Yan. Tsup! Yan, sa'yo yan, sa'yo yan. Yung Urim and Tamim, gano'n. Hindi naikwento sa Bible paano ginamit niya, pero para sa akin, parang gano'n yun eh. Parang toss coin, ibon o ulo. Si panalo ka, sa'yo na yan. Yes or no? Dalawa yun na bato eh. Dalawang bato dito. So, na nandun sa packet ng sacerdote. Pag gaganunin, parang yes or no yan. O, sige, yes. So, dito sa Bible, hindi na ikwento yung paano gamitin. Anyway, ganun. So, tatlong responsibility. Pero si Jesus, kaya niya yan. Siyempre si Jesus yan. Nasa balikat niya lahat yan. Sabi nga niya my yoke is easy and my burden is light. Sabihin niya, madali lang yan, sisiw lang sa akin yan. Yan. Pero kay Joshua, medyo mahirap yung leadership niya. Pero as a symbol of Jesus, he led the people to the promised land. He led the people to victory. And he led the people to, owning and possessing and occupying the land. Yan si Jesus. Ganyan din ang gagawin ni Jesus sa atin. Hallelujah. Praise the Lord. So, ang maganda pa dito makikita natin sa Joshua, no? Dito nakita natin yung yung pagbagsak ng pader. 'Di ba? Ng Jericho, tama ba? Nikutan nila doon pang 7 beses pagsigaw niya, pang 7 araw at 7 beses na ikot. Aw! Bumagsak. Kahit na ano man ang stronghold ng tao, kahit ano na yung stronghold ng tao, kayang-kayang pabagsakin ni Jesus. Sabi natin, ay parang di ko kayang alisin sa buhay ko. Ay parang di ko kayang gampanan. Ay hindi ko gawin yan. Yung stronghold, alam niyo madalas ang picture ng stronghold sa buhay ng tao yung kasalanan na naitanim ba ng demonyo na nakabaon yung merong pundasyon. Ugat, nakaugat. Nakaugat doon. No? Hirap kaya alisin isa-isa yung ugat. Bunod-bunod. Tapos sa ibabaw niyan, pader na parang hindi mo matitibag. Alam niyo daw yung gaano kakapal yung pader ng Jericho? Ang kapal daw. Sa isang sigaw lang. Aw! Hallelujah! Bagsak po ang buong pader. At na-spy nila yun, ha? God. Jesus. No? Jesus can destroy every stronghold. Di ba? Every stronghold. Kahit na anong iniingatan ng demonyo dyan at nilagyan niya ng kuta, akin to sa buhay ng tao to, akin to. Hindi mo pwedeng kunin, angkinin at i-conquer. Pero akin to. Pero kahit na naka-stronghold dyan, kahit na nakakuta yan, ano sabi? Hallelujah! Bagsak. Isang sigaw lang. Sabi niya, sa 7 araw, 7 beses yung ikutan. Tapos yung ikapito, sisigaw lang kayo. Hindi ko alam kung anong sigaw. Basta sinabi ko lang, Hallelujah! Inisip ko lang. So, pak. Tapos, yung nagligtas sa 2 espiya, si Rahab. Di ba, sabi niya, hindi ka namin anuhin. Basta lahat ng buong kamag-anak mo doon sa loob ng bahay niyo,
nakatali yung scarlet. So, sa bintana ba? O sa pintuan, nakatali yung scarlet. Ibig sabihin, hindi ka papasukin ng kahit na sino dyan para patayin. Kasi lahat pinatay. So, yung red scarlet, alam niyo na yun, blood ni Jesus yun. Safety ka. Hindi ka atakihin ng kahit na sino. So, that is Jesus also. Di ba? So, Jesus is the destroyer or of any stronghold. At pangatlo ay Jesus is the safety of every family. No, una, siya yung triumphant leader that will lead us to triumph and promised land. Pangalawa, siya yung the destroyer of every stronghold. At ang pangatlo, siya yung the blood that place us in safety. Tayo ay safe. No? Kaya nga, madalas ang prayer ng mga pastor, Lord, cover me with your blood. Prayer lang yun eh. Pero kung totoo siya, talagang hinugasan ka na ng dugo, natabunan ka na ng dugo, napunasan ka na, napinturahan ka na ng dugo ni Kristo. Mula nang nagsisi ka sa iyong kasalanan at tinanggap mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas, pinahiran ka na ng dugo ni Kristo. And that is Yeshua, God, our salvation. Yahweh, our salvation. That is Yeshua. Ayan, di ba? Sa pangalan pa lang, magkapareho na sila. Kaya lang, ang translation sa English, Joshua. Pero si Jesus, ang translation sa English, Jesus. Pero ang Hebrew, pareho, Yeshua. Yeshua. Hindi ko lang pareho na spelling, research ko yan. Pero ito, that is, God is salvation. No, Yahweh is salvation. Kaya Yeshua. Hallelujah. Since Jesus is that, praise the Lord. Purihin ng Diyos. Purihin ng Diyos. Alam niyo pa, meron pa ako isang significant na gusto dito na masabi. Ito si Joshua, nung nakikipag-away sila at lulubog na yung araw, pinatigil niya yung araw. Tama ba? Sa chapter 5. So, yeah, huwag ka munang didilim. Itigil ka lang dyan. Bumalik yung araw. Sala ba yun? Nagkamali dito eh. Naalala ko yun. So, si Jesus nung bumabagyo sa sa karagatan, sa lake, tigil. Ang lakas ng hangin, tigil. O, ginanon lang niya, di ba? Si Joshua, ganun din ang ginawa, no? So, parang, kaya nga the picture, di ba? Joshua depicts Jesus sa tatlong paraan na yan. At pang-apat na rin yun. No? Ngayon ko lang pumasok sa isip ko, pang-apat na rin yun. Na pwede niya i-command yung nature. Si Jesus kasi siyempre, Lord of the nature yan Lord of all yan di ba? Si Joshua, ano lang yun? As the need arise lang yun. As the Lord allows lang yun. Hindi niya pwedeng gawin lagi yun. Kaya, yun ang, pareho lang. Ayan, sa chapter 10. Sabi dito, sa verse 12, Then Joshua spoke to the Lord. Kay Lord siya nakiusap. In the day when the Lord delivered up the Amorites before the children of Israel, and he said, in the sight of Israel, kanya, Sun, stood still. Araw, huwag ka bababa, diyan ka lang. Kung iikot, actually, hindi naman kasi yung araw umiikot yung mundo, di ba? Tapos sabi niya, and moon, in the valley of Jericho, yung moon, kasi nung time na yun, sisikat na rin, magkasalubong na sila, parang April yun, something, o May, kasi March and April nagkikita ang buwan sa sa langit, no? Kaya madalas diyan din nangyayari yung eclipse. Diyan nagsasalubong yan Ganyan. Sabi niya, yung moon, diyan ka lang sa valley. Yung sun, diyan ka lang. Tatayo ka lang diyan. And the sun stood still. And the moon stopped. Sabi sa 13, till the people had revenge
upon their enemies. Hindi lumabog ang araw, hindi umalis ang araw, hindi naman sumikat ang buwan. Andyan lang sila, nag-stop lang sila hanggang hanggang sa matalo, maubos yung enemy. Grabe ang ginawa. Natatawa ako dito, di ba? Saan nangyari yung pina-atras? Si Joshua pa din ba? Pina-atras yung araw. Ito pinatigil. Tapos sumunod, pina-atras naman. Kasi lulubog na. Oh, atras ka muna dyan. Sa ganito. Balik sa dati. Grabe. Whew! God is good. God is mighty. God is great. Amen po ba? Yan ang si Joshua. He can command the nature. Si Jesus talaga yon. Hindi naman talaga niya makukuman yun kung hindi inalaw ni Lord. Kaya nga sabi dito sa verse na to, and he said sabi dito, Joshua spoke to the Lord. Nag-pray muna siya. Lord, patitigilin ko to ha. Okay, sabi niya, ikaw, tigil. Yan. Kaya nga po, yung sinasabi nilang interpretation na the power of there is power in the tongue, no? Hindi extraordinary power po yun. Ang extraordinary power lang, yung iaalaw ni Lord. Hindi mo pwedeng sabihin lagi yung akin ka. Declare, akin ka. I declare. Sabi nga ni Pastor kahapon, di ba, sa Pastor Sam, dineclare niya na babae yung anak niya, lalaki pa rin lumabas, lalabas. Sabi niya, wala palang power yung declaration ko. Sabi niya, nagtawanan. Kasi naman, wala naman talagang power yung tang natin. Power to encourage, power to lift up, power to discourage. Merong power, manira, o kaya may power na mag-encourage. Ha? Mag-discourage o mag-encourage. To destroy and to build, yun yung power ng tongue. Pero yung supernatural power, Diyos lang pwede magbigay nun. Kaya mali interpretation yun. Ay, huwag mo sasabihin niya, kapatid. Kasi nangyayari yan. Ha? Wala akong pera. Ay, naku, sabi mo lang may pera. Alam mo, kapatid, pag sinabi ko may pera ako, pero wala akong pera, wala magbibigay sa akin. At hindi ako bibigyan ni Lord kasi hindi ko sinasabi may pera ako. Pag-pray mo muna, pwede mo i-declare yun. Dahil it is an act of faith. Pag pinag-pray mo, Lord, pero wala pa din sa iyo ang power to make it happen. Hello? Si Lord pa rin magbibigay. As the Spirit gives. Sabi nga doon sa gift of the Holy Spirit, as the Spirit gives the utterance. As God gives the power. As God allows to happen. As God, everything is God's command. Kaya sabi dito, Joshua spoke to the Lord. Nag-pray muna siya. Pero yung sasabihin lang niya, oy, tigil, araw. O, yun na. Hindi po. Si Elijah, man of faith, nag-pray muna. Ilang beses siyang tumuwad sa mountain? 7 beses? Ika-7 beses, tsaka lang nagkaroon ng kasuntok na ulap. Pero yun yung nagpaulan. Sa 3 taon walang ulan. Sabi ng Diyos kasi sa kanya, at your word, I will pour rain. Kaya nung nag-pray na siya, Lord, kanay pagkakataon, paulanin mo na. Paulitin mo na, Lord. Hanggang sa magkaroon siya ng assurance sa magitan ng gasuntok na ulap. Diyan lang siya tumigil. Ganoon din sa panalangin natin. Hello? Ang Lord, kumikilos din yan. Pero wag mo sabihin na, oh Lord, ito problema ka. Oh, bahala ka na dyan, ha? Magtsaga-tsaga ka naman maghintay at manalangin ng mas maayos-ayos. Sabi niya, aba, inutusan mo lang ako. Ano ka, commander? Ako, commander-in-chief dito. Manikluhod ka. Hello? Although ang Lord, hindi kailangan mong magmakaawa ka. Kaya lang, there are times na makita niya na talagang nananalangin ka ng lubos. Bakit? Kasi pag hindi niya ginawa yon, una, iisipin mo, ikaw ang commander ni Lord. Pangalawa, sasabihin mo, ay, hindi ko na kailangan, kaya ko pala eh. Kasi kailangan manalangin para maisok o maisink sa ating spirito at kaluluwa at puso at isip. Ang Diyos ang gagawa. Ang Diyos ang kikilos. Katulad ni Joshua. Di ba? Kahit nga si Jesus, nag-pray ng 3 beses eh. Nag-fasting ng 40 days eh. Nag-pray ng magdamag para lang mapili yung mga apostles.
mag-pray ka magdamag. Kaya mo ba yun? Mag-pray nga tayo ng 4 days. Ang tagal na mo mag-pray. 4 hours. Ang tagal na mo mag-pray. Ano ba yan? Tagal-tagal na mag-pray. Diba? Well, kapatid, this is the moment. Buksan natin ating sarili. Tulad ni Joshua. Hindi niya, alam ko na hindi niya lang binabanggit sa puso't iya sa bibig niya na natatakot siya. Pero sabi ng God, be strong, be of courageous. Huwag mo lang iaalis yung salita ng Diyos sa puso't isip mo. Sapagkat pag lagi mo yung minumuni-muni, anong sabi? Magtatagumpay ka sa lahat ng iyong gagawin. And Jesus is our victory. Hello? Ginawa na niya yung victory step na yan. Kailangan lang natin sumunod sa victory step na yan. Tayo manalangin. Glory, glory, glory to your name. Hallelujah. Salamat, Panginoong Diyos. Napakabuti mo sa amin. Sa magitan ng lahat ng iyong salita, pinapakita mo kung sino ka, ano ka, at kaya mong gawin. Sa amin lahat na yon, Ama. Sa lahat ng nanampalataya sa inyo, sa lahat ng inibig mo, sa lahat ng niligtas mo, O Diyos. You can achieve as you have achieved with Moses. You can achieve in us as you have achieved with Joshua. You can achieve in us, O Lord, as you have achieved in Jesus. Dahil si Jesus ang ultimate. Si Jesus ang ultimatum, Lord. Si Jesus ang talagang naka-achieve ng lahat ng yan. And we have Jesus, we have you, oh Jesus Christ, our Lord and Savior. Kaya salamat, Panginoon. Ang sarap basahin ng istorya ng Joshua. Panalangin ko, Diyos, ma-encourage ang bawat isa. Purihin, sambahin ang pangalan mo, Ama. Thank you for blessing us with your word, strengthening us, feeding us today, O Father in heaven, and making us stand firm on your word. Hallelujah, hallelujah. Glory, glory to you. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Magandang umaga sa atin lahat. Encouragement ko, basahin niyo yung Joshua, tapos basahin niyo yung Judges. Kasi habang nagbabasa tayo dyan, hindi lang si Jesus na nakikita natin dyan. Pati yung parang pinaka-gist o summary ng story at saka yung gawa ng Diyos dyan sa story na yan, yung mga lesson na yan. Para na rin na tayo nagba-Bible survey. No? Basahin niyo po. Continue to. Every week, tapusin niyo isang libro. Actually, kulang kasi ang week po natin ay 52 weeks lang. Ang Bible ay 66. Kaya kulang. Pero basta basahin niyo lang every week. Basahin niyo. Sa isang araw, pwede niyo basahin yung Joshua. Isang araw lang. Isang upuan. O gawin niyo dalawang upuan, dalawang araw. Tapos Judges na. Ganda ng Judges. Andiyan si Samson. Tapos mga na-i-preach na natin yan yung iba dyan eh. Pati yung Ruth, no? Judges, Ruth. No? Nehemiah, na-i-preach na natin yan. Pero as we go on through, lumalago kayo, lumalago ako. Lumalago tayong lahat sa salita ng Diyos. Praise the Lord. Okay, salamat po sa umaga ito. Handa natin ang sarili sa ating pagkakaloob sa Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. Tayo manalangin. Amang banal na sa langit, salamat po sa oras na ito na sinamahan niyo kami sa aming pagtitipon dito sa pagsamba na ikaw, Panginoon, amin itinataas. Salamat po sa oras na ito. Salamat din sa mga kapatid namin na nagbibigay ding paumanhin sa inyo na narinig nila yung mga salita, Panginoon. Salamat din sa nagbabahagi ng salita ng Diyos para sa aming Panginoon na itanim ito sa aming puso at isipan. Purihin ka, sambahin ang pangalan ng Panginoon. Maraming salamat sa aming pagbibigay na ito ang galing sa aming kalooban. Salamat kami na tanggapin niyo po aming papuri at pagsambat, pasasalamat sa pangalan ng bugtong ng Jesus. Thank you, Lord. Thank you. Maraming salamat. Sa iyo ang papuri sa pangalan ni Jesus. Lahat magsabi ng Amen. Hallelujah. Hallelujah.
Tumayo tayo para sa ating pastoral na prayer. So, ngayon po ay 50, 10, 8, 9, 9. Susunod ay 16, ang susunod lang. Linggo natin, 5? 5 yung linggo natin? 5 yung linggo natin. So, June ba ang Father's Day celebration? June? Next week. Happy Father ba tayo? Happy Father. Yung May ata yung Mother, no? Happy Father. Happy ba Father nyo? Happy Father. Tatay. Siya nga pala. Announcement. Gusto daw magturo ni Shani Boy ng drums. Kaya yung mga gustong matutong mag-drums ay makipag-contact na lang sa kanya. Contact him. Habang bakasyon po. Matanda o bata, kung gusto niyong matuto mag-drums ay pwede siyang ayan na si Kim, ang una mong disciple. Ayaw mo bang mag-drums, Kim? Mas gusto niya gitara. O paturo ka na kay tatay. Sa gitara naman, kay tatay. Mag-schedule na kayo mag-gitara. Ay gusto mo, mag-schedule ako ng isang schedule lang. Yung gustong magtuto ng mag-gitara, yun lang unang bagay na pagpapraktisan niya. CG lang daw, CG. Ay, paano kung tinaas? Pag tinaas, DGA. Tinaas di ba? C, naging D, DGA. Tinaas ulit sa E. Ano na? EAB. EAB. Alam mo ba yon? Love gift and mission giving. Meron na po tayo. Malaki-laki na rin giving. Next week ko na i-announce yung total na po. Praise the Lord. Sa inyo ang pagpapala ng Panginoon. Sa inyo ang blessing ni Lord. Okay. Andiyan po sa ating chat group ang aking GCash at Union Bank. Okay. Good. Praise the name of the Lord. So, prayer request po. Meron po ba kayong prayer request sa pastoral prayer? Sige, pag-pray nyo yung anak nyo. Mga tatay, pag-pray nyo yung mga anak nyo. Hallelujah. Tayo manalangin. Father in heaven, thank you for everything. Glory to God. Salamat naman sa pagpaalala sa amin. Ang sikreto ng katagumpayan ay ang pagsunod. Pagmuni-muni at pagsunod sa inyong mga salita. Na si Joshua, yun lang pinaalala mo sa kanya. Napakahirap ng kanyang responsibility na nakakabigla at sa kalagayan niya na batang 40 lang siya, Panginoon, time na yon. And more or less 3 million ang ililid niya sa giyera. Lead niya siguro mga barely almost 1 million para conquer. Pero yung mga soldier talaga wala rin training. Tapos, ang lalaki ng kalaban. Tapos solid. Pero nakatingin siya sa inyo, Panginoon. Kaya salamat po. Bawat pamilya, bawat tatay, bawat nanay, panalangin ko, ma-practice nila. Sa inyo sila tumingin. Sa inyo sila umasa. Sa inyo sila, O Diyos, sumandal. Sa inyo lang sila kumapit. Panginoon, yung mga anak nila, paano nila mapapalaki ng maayos yan, Lord, kung hindi kayo ang gagabay, kung hindi kayo ang tutulong, kung hindi kayo ang maghihimala sa buhay ng bawat tatay at nanay, Panginoon Diyos. Hallelujah. At sa bakasyon na ito, panalangin ko, maging productive sila, mga bata na ito. Salamat na nakakaisip ang ating kapatid na yan na maging productive ang bakasyon nila. Panalangin ko yung mga nagsasawalang sa gawain mo, sa tawag mo, nagsasawalang bahala sa mga pagkakataon na pinagkakaloob mo, Panginoon. Panalangin ko, Diyos, na kalabitin mo ang bawat isa. Mga anak mo na nakakalimot
na minsan nagtalaga at binawi ang kanilang pagtatalaga sa inyo, O Diyos. Kayo, Ama, ang magpaalala. Kayo, O Diyos, ang kumalabit sa kanila, Panginoon. Hallelujah. At sa lahat ng problema, O Diyos, walang problemang mahirap kapag kayo, O Diyos, ang kasama. Kaya nga, sabi niyo, O Diyos, ay wala yan. Sa banal na Espiritong kasama mo, kaya mo. Thank you, Lord, for these words. Hallelujah. We give you glory, Lord, sa lahat ng may problema sa pamilya, sa mga kapatid namin nasa abroad, sa mga kapatid na nasa probinsya, sa mga kapatid na nasa ibang lugar at sa mga kapatid na narito sa lugar na ito sa Burban, sa San Jose. Hallelujah. Thank you. Kaya mo silang abutin, kaya mo silang bigyan ng kasiguruhan, nakapong lalapit sila sa inyo. Ama, kaya mo silang tulungan. Kaya mo sila, O Diyos. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Kalabitin mo, paalalahanan mo ang iyong mga anak kung nakakalimot. At higit sa lahat sa mga nadidiscourage, inaangkin namin ang kalakasan mo, Lord. Ang banal na Espiritu mo, Diyos. At ang apoy ay pagkaloob mo. Hallelujah. Alam ko kailangan ng mga kapatiran na isik ka more. Kailangan kaming hanapin ng mas matinding paghanap sa inyo, pananalangin sa inyo, Panginoon, para maranasan nila the spirit of the fire of the Spirit. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you sa provision, sa healing. Thank you, Lord, sa provision na may pangangailangan. Salamat. Walang mahirap sa inyo, Ama. Walang mahirap. Kaya you can give, you can provide anything. Sabi nga, kung pinagkaloob niyo yung anak, hindi pa kaya lahat ng bagay kasama ng anak. Thank you, Jesus. You are a good God. Hallelujah, hallelujah. Bless us, Lord. Thank you for listening. Thank you for being with us today in our worship. Thank you, hallelujah, for blessing us as we gather together. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. At sa huling basbas ng Diyos, glory, glory, glory to Yahweh. Hallelujah. Sa Diyos na umibig sa amin ng tapat. Sa Diyos na nagkaloob ng kanyang bugtong na anak dahil sa pag-ibig na yan. Sa iyo, Panginoong Jesus, ang aming Yeshua, ang aming kaligtasan, na nagbubo ng dugo, nag-alay ng buhay para sa amin kaligtasan at katubusan. At sa iyo, banal na Espiritu na nagtsatsaga, na naglilid sa amin patungo sa kaliwanagan para makalakad ng maliwanag, para makalakad ng maayos sa harapan mo, Panginoon, sa banal na Espiritu na to. Hallelujah. Thank you, Father, for being upon us, your children, for blessing us, O God, and being with us now and forevermore. In Jesus' name, amen and amen. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Magandang umaga. At syempre, documentation. Shh. Shh. Dali na, wag nang patay-patay. Kailangan na masiglang soldier.